Nagsimula ang pelikula sa pagpapakilala sa isang lalaki na si Old, na nakaupo sa loob ng kanyang sasakyan habang naiinis at galit na nagrereklamo tungkol sa matinding traffic sa lungsod. Habang naghihintay, nakinig siya sa balita sa radyo kung saan iniulat na ilang lugar sa North Korea ang katatapos lang tamaan ng sunod-sunod na malalakas na lindol. Dahil sa matinding sakuna, napakalaking pinsala na ang naidulot nito at napakaraming tao ang nawalan ng buhay. Bago pa niya marinig ang iba pang detalye, may nakakatakot nang nangyari sa paligid niya. Biglang nagsiliparan ang mga manhole cover mula sa kalsada habang malakas na yumanig ang buong lupa. Sa loob lamang ng ilang sandali, napagtanto ng lahat na isang napakalakas na lindol ang tumama. Agad na kumalat ang matinding takot at nagsitakbuhan ng mga tao sa iba't ibang direksyon para mailigtas ang kanilang sarili. Isa sa mga lumilipad na manhole cover ang bumagsak sa sasakyan ni Old, pero sinuwerte siya dahil sa likurang bahagi lang ito tumama kaya hindi siya nasaktan. Dahil alam niyang hindi na siya pwedeng maghintay ng emergency responders, agad siyang gumawa ng isang delikadong illegal na pagliko at mabilis na umalis sa lugar. Nang makalayo siya ng sapat, huminto siya at bumaba ng sasakyan para makita ang nakakatakot na pagkawasak sa paligid. Nagbibitak ang mga kalsada, isa-isang gumuho ang mga gusali, at tuluyan ng nilamon ng kaguluhan ang buong syudad. Pero agad niyang napagtanto na ang paghinto roon ang pinakamalaking pagkakamali niya. Isang napakataas na gusali na halos puro salamin ang materyales ay nagsimulang gumuho. Dahil dito, muling nagpanik ang lahat at nagtakbuhan ang mga tao sa iba't ibang direksyon para makatakas. Maraming inosenteng sibilyan ang namatay sa pagbagsak ng gusali, ngunit muling nakaligtas si Old dahil nakapagdesisyon siya agad at nakalayo bago tuluyang bumagsak ang buong building. Mabilis na kumalat ang balita sa buong bansa, at ipinaliwanag ng mga eksperto na ang lindol ay nagsimula sa Baekdu Mountain kung saan matatagpuan ang isang active volcano. Ang pagsabog sa loob ng bulkan ang nagdulot ng lindol na may lakas na 8.7 sa Richter scale, isang napakalakas na sakunang kayang yumanig sa buong bansa. Dahil dito, agad na isinailalim ang buong bansa sa national emergency. Hindi nagtagal, nakakuha rin ito ng pansin ng buong mundo at mabilis na kumilos ang mga pinakamakapangyarihang bansa. Nagpadala ang United States ng 2 aircraft carrier sa rehiyon, dinubol naman ng China ang presensya ng kanilang militar sa hangganan, habang ipinakalat ng South Korea ang pinakamaraming sundalo na kaya nilang i-deploy upang matiyak na walang bansang magsasamantala sa nangyayaring sakuna o magdudulot pa ng dagdag na kaguluhan. Pagkatapos nito, lumipat ang kwento kay Professor Kang, isang kilalang geologist. 3 years bago mangyari ang trahedya, paulit-ulit na niyang binalaan ang lahat tungkol sa panganib na dulot ng Baekdu volcano, ngunit walang sino man ang naniwala o nagseryoso sa kanyang research. Sa kasalukuyan, nasa bingit na ng tuluyang pagkawasak ang buong bansa. Kapag muling sumabog ang bulkan, maaaring mabura ang lahat. Hindi nagtagal, dumating ang Secretary ng Pangulo upang kausapin si Professor Kang at ipinaalam na ipinapatawag siya ng gobyerno. Sa una ay tumanggi siya dahil sinabi niyang isa na siyang American citizen at wala na siyang responsibilidad sa problemang iyon. Pero alam ng secretary na siya lang ang tunay na nakakaunawa sa Baekdu volcano at maaaring siya lang din ang may kakayahang pigilan ang susunod na malaking sakuna. Habang naghahanda si Professor Kang na umalis papuntang United States, patuloy pa rin siyang kinumbinsi ng secretary. Matapos ang paulit-ulit na pakiusap, pumayag na rin siyang tumulong. Dinala siya sa isang emergency meeting kasama ang Pangulo at ilan sa pinakamataas na opisyal ng bansa. Ramdam ang matinding tensyon sa loob ng silid dahil alam ng lahat kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Ang South Korea ang bansang pinakananganganib dahil ito ang pinakamalapit sa North Korea, at ang Baekdu Mountain ay matatagpuan malapit sa hangganan ng dalawang bansa. Habang mas malalayo ang ibang bansa, parehong North Korea at South Korea ang nasa pinakamalaking panganib. Ayon sa pinakabagong geological research, ang Baekdu volcano ay may 4 na underground magma chambers, at ang 4th chamber ang pinakamapanganib. Kapag ito ang sumabog, maaaring tuluyang masira ang North Korea at South Korea. Sa wakas ay naipresenta ni Professor Kang ang resulta ng kanyang 3 years na research. Ipinaliwanag niya na iisa lang ang posibleng paraan para mapigilan ang bulkan. Kailangan nilang magpasabog ng 600 kg na underground nuclear bomb malapit sa bulkan. Ayon sa kanya, ang lakas ng pagsabog ay magpapaguho sa mga underground magma chamber, tuluyan itong masasara sa ilalim ng lupa, at mapipigilan ang napakalaking pagsabog ng bulkan. Agad namang nagtanong ang isa sa mga ministro kung mangangahulugan ba iyon na kailangang isagawa ang nuclear explosion malapit sa border ng China.
Kalmadong isinalaysay ni Professor Kang na oo ang sagot. Pagkarinig nito, agad na nagkagulo ang buong meeting dahil naisip ng lahat na ang pagpapasabog ng nuclear weapon sa lugar na iyon ay maaaring ituring ng ibang bansa bilang isang deklarasyon ng digmaan. Bukod doon, maaari rin itong magdulot ng pandaigdigang military crisis at paglabag sa international laws tungkol sa paggamit ng nuclear weapons. Dahil sa napakalaking politikal at legal na panganib, tinanggihan ng lahat ng opisyal ang plano at isa-isang umalis sa meeting. Ngunit kalaunan, ipinatawag ng Pangulo si Professor Kang sa kanyang opisina nang silang dalawa na lamang ang magkausap. Doon ay isinalaysay ng Pangulo na handa siyang gawin ang anumang kinakailangan upang mailigtas ang kanyang bansa dahil kapag nabigo silang pigilan ng bulkan, mawawala ang lahat. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang isa pang malaking problema, dahil wala ni isang nuclear weapon ang South Korea. Tinanong ng Pangulo si Professor Kang kung may ideya ba siya kung saan sila makakakuha ng nuclear weapon. Ipinaliwanag ni Professor Kang na iisa lang ang natitirang paraan, at iyon ay ang humingi ng tulong sa North Korea. Sa mga oras na iyon, abala rin ng North Korea sa sarili nilang kaguluhan dahil sa nangyaring sakuna, pero nagduda ang Pangulo kung papayag ba silang tulungan ang South Korea. Ayon sa kanya, halos imposibleng mangyari iyon dahil matagal nang hindi maganda ang relasyon ng dalawang bansa. Ngunit ipinaliwanag ni Professor Kang na kung hindi uobra ang diplomacy, kailangan nilang gumamit ng ibang paraan. Sa halip na humingi ng tulong, kailangan nilang nakawin ang kailangan nila. Isinalaysay niya na kamakailan lang ay pumirma ang North Korea ng peace agreement sa United States kung saan nakasaad na isusuko nila ang lahat ng kanilang nuclear weapons. Kung makakapasok sila sa isa sa mga nuclear facility ng North Korea bago may sagawa ang paglipat at makakuha ng sapat na uranium, kaya nilang gumawa ng sarili nilang nuclear device na gagamitin para mapigilan ang pagsabog ng bulkan. Nang mapagtanto ng Pangulo na wala na silang ibang pagpipilian, tuluyan niyang inaprobahan ang napakadelikadong misyon. Agad na bumuo ng magkahiwalay na team, ang una ay isang elite military unit na may mga advanced weapons at sila ang haharap sa anumang kalabang haarang sa kanila. Ang pangalawang team naman ay pinamumunuan ni Old, at ang misyon nila ay kunin ang uranium at buuin ang nuclear device. Hindi tulad ng combat unit, ang mga kasama ni Old ay mga espesyalista na bihirang ipadala sa field missions. Karamihan sa kanila ay mga eksperto na mas sanay gumamit ng isip kaysa humawak ng armas, at ang tanging layunin nila ay makuha ang uranium sa lalong madaling panahon. Pero bago magsimula ang misyon, kailangan pa nila ng isang tao. Mayroon lamang isang lalaki na kayang gumabay sa kanila sa loob ng nuclear facility ng North Korea, isang mataas na intelligence officer na si Lee. Ang problema, nakakulong siya matapos arestuhin dahil sa kasong espionage. Sa kabutihang palad, alam ng gobyerno ang eksaktong kinaroroonan niya. Alam nila kung saang kulungan siya naroon, ang cell number niya, at maging ang eksaktong lokasyon niya dahil lihim na nagtanim ng GPS tracking device sa kanyang ulo. Kaya ang unang layunin ng misyon ay iligtas muna si Lee mula sa kulungan. Kapag napalaya siya, siya na ang magsisilbing gabay ng team sa natitirang bahagi ng operasyon. Pagkalipas ng 3 hours, umalis ang 2 team at tuluyang narating ang hangganan ng Korea. Habang lumilipad sila sa ibabaw ng lugar, napansin nilang patuloy pa ring bumubuga ng makapal na volcanic ash ang Baekdu Mountain. Lalong kumapal ang abo hanggang sa mahigop ito ng makina ng pangalawang aircraft, dahilan para bigla itong magliyab. Nang makita ni Old na nasusunog ang kabilang aircraft, agad niyang kinontak ang headquarters at iniulat ang emergency. Ngunit bago pa may makapagresponde, bumagsak na ang nagliliyab na aircraft sa lupa at namatay ang lahat ng sundalong sakay nito. Habang pinapanood ni Old ang pagsabog ng aircraft, tuluyan siyang natulala. Wala na ang kanilang elite combat unit, kaya ang team na lang niya ang natitirang magpapatuloy sa misyon ng walang suporta. Agad siyang kinontak ng headquarters at binigyan ng panibagong utos. Bago nila ipagpatuloy ang misyon, kailangan muna niyang kunin ang black box mula sa bumagsak na aircraft dahil may mahalagang bagay itong kailangan para sa operasyon. Agad na nagtungo si Old sa crash site, nakita ang bangkay ng commander, at nakuha ang black box. Sa loob nito ay may detalyadong mapa na direktang nagtuturo sa kulungan kung saan nakakulong si Lee. Matapos makuha ang mapa, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Habang tinitingnan ni Old ang kanyang mga kasama, hindi niya maiwasang kabahan dahil wala ni isa sa kanila ang nakaranas ng ganitong kapanganib na combat mission. Mga scientist at engineer sila, hindi mga sundalo, sanay silang umasa sa kanilang talino at technical skills kaysa sa paggamit ng armas, pero wala na silang magagawa dahil nakatawid na sila sa North Korea at kailangan nilang tapusin ang misyon.
Nang makarating sila sa kulungan, tumambad sa kanila ang matinding pagkawasak. Halos wasak na ang buong lugar dahil sa lindol, karamihan sa mga gwardya ay tumakas na, at maraming bilanggo ang namatay nang gumuho ang gusali. Inakala ni Old na nakatakas na rin si Lee, ngunit pagdating nila sa kanyang selda, nadatnan nila itong kalmadong nakaupo na para bang hinihintay talaga ang kanilang pagdating. Nang ipinaliwanag nila na kailangan nila ang tulong niya sa pagpapatakbo ng isang nuclear device, napahalakhak si Lee dahil alam niyang hindi ordinaryong misyon ang kanilang haharapin. Gayunpaman, pumayag pa rin siyang makipagtulungan, ang tanging hiling niya ay tanggalin muna ang kanyang posas at bigyan siya ng 10 minutes para makapaghanda. Kahit nag-aalinlangan, pumayag si Old, habang nasa loob pa ng kulungan, naglinis si Lee, inayos ang kanyang buhok, at muling nagmistulang matalino at bihasang intelligence officer sa halip na isang wasak na bilanggo. Lihim din niyang tinanggal ang GPS tracking device na nakatanim sa kanyang ulo. Sa parehong pagkakataon, hindi napansin ng iba na palihim niyang ninakaw ang wallet ni Old. Sa loob nito ay may litrato ng asawa ni Old at isang ultrasound report na nagpapatunay na buntis ito. Ibig sabihin, malapit nang maging ama si Old, ngunit iniwan niya ang kanyang pamilya para isugal ang sariling buhay sa halos imposibleng misyon na ito. Nang makabalik silang lahat sa truck, casual na ibinalik ni Lee ang wallet kay Old at ipinaliwanag na nasa ulo na niya ang buong mapa kaya mula sa puntong iyon ay kailangan ng sundin ng lahat ang kanyang mga utos. Inamin din niya na wala siyang tiwala sa kanila dahil kapag natapos ang misyon, posible raw na patayin siya ng mga ito. Dahil wala nang ibang pagpipilian, napilitan si Old na tanggapin ang kondisyon ni Lee. Kalaunan ay narating nila ang isang military base ng North Korea. Karamihan sa mga gwardya ay iniwan na ang kanilang pwesto dahil sa matinding pinsalang dulot ng lindol, habang ang iilang natitirang sundalo ay nagtago sa loob ng isang underground bunker. Agad na nagsimulang magplano si Old ng pag-atake dahil gusto niyang kumilos ng mabilis, ngunit bigla siyang pinigilan ni Lee. Sa halip na magsayang ng oras sa direktang pag-atake, iminungkahi ni Lee na putulin na lang nila ang power supply ng bunker. Kapag nawalan ng kuryente ang lugar, mapipilitan ng mga sundalo na lumabas o manatiling nakakulong sa ilalim ng lupa hanggang sa maubusan sila ng hangin. Makatwiran ang plano kaya agad na palihim na pumasok ang team at sinimulang sirain ang power system. Ngunit bago pa nila matapos ang ginagawa, natuklasan sila ng mga kalaban at agad na sumiklab ang matinding putukan sa buong pasilidad. Sa kabila nito, nagawa pa rin nilang patayin ang kuryente sa tamang oras kaya tuluyang nabalot ng dilim ang buong bunker. Sinamantala nila ang kaguluhan at agad na nagsagawa ng malawakang pag-atake hanggang sa mapatay nila ang lahat ng natitirang sundalo. Nang tuluyan nilang makuha ang bunker, pinangunahan sila ni Lee papunta sa isang malaking shipong container. Noong una ay inakala ni Old na isa itong patibong, ngunit isa pala itong lihim na elevator. Dinala sila nito ng halos 500 meters sa ilalim ng lupa kung saan may nakatagong napakalaking bunker. Pagbukas pa lang ng pinto ay natulala ang lahat dahil sa ilalim ng bundok ay nakatago ang 6 na intercontinental ballistic nuclear missiles. Napakalakas ng mga missile na ito dahil kaya nitong tumawid ng buong karagatan at tamaan ang mga bansang libu-libong kilometro ang layo. Mula sa North Korea, kaya nitong atakihin ng United States, Russia, India, at halos anumang bansa sa loob lamang ng ilang minuto at tuluyang wasakin ang mga ito. Dahil dito, labis na nabigla ang buong team nang makita ang totoong lawak ng military power ng North Korea. Agad na inutusan ni Old ang isa sa kanyang mga kasama na suriin ang radiation level, habang si Lee naman ay itinali ng mahigpit sa isang haligi upang matiyak na wala siyang magagawang problema. Isinuot ng natitirang mga miyembro ng team ang kanilang protective suits at mabilis na sinimulang baklasin ang isa sa mga missile. Habang nagmamadali laban sa oras, isa-isang pinutol nila ang mga cable nito bago maingat na alisin ang missile core, ang pinakamahalagang bahagi ng nuclear system, at inilagay ito sa isang espesyal na containment device. Halos matagumpay na sana ang misyon, ngunit eksaktong matapos nila ang trabaho ay biglang yumanig muli ang buong lupa. Isang mas malakas na lindol ang tumama sa bunker dahil sa hindi nila namamalayan ay sumabog na pala ang second magma chamber ng Baekdu volcano. Ayon sa naging pagtataya ni Professor Kang, marami pa sana silang oras bago mangyari ang susunod na pagsabog, ngunit mas maaga itong nangyari kaysa sa inaasahan. Nagsimula ang panibagong napakalakas na lindol, at mas mapanganib ito kaysa sa nauna. Dahil sa matinding pagyanig, marahas na umalag ang underground bunker at isa-isang nagsimulang magsara ang mga automatic security doors sa buong pasilidad. Isa sa mga missile core ang naipit at hindi na maalis.
Sinabihan ng isa sa mga kasama si Old na mayroon na silang 5 nuclear cores at dapat na silang umalis agad, ngunit tumanggi siya. Ayaw niyang iwanang hindi tapos ang misyon at determinado siyang kumpletuhin ito kahit gaano pa kalaki ang panganib. Kaya agad siyang kumuha ng martilyo at paulit-ulit na hinampas ang naipit na mekanismo upang mapalaya ang huling missile core. Sa bawat hampas ni Old sa mekanismo, lalo pang tumataas ang mapanganib na radiation level sa loob ng bunker. Nang makita ito, agad siyang sinigawan ni Lee na bilisin dahil kapag nagtagal pa sila roon, mamamatay silang lahat sa ilalim ng lupa. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Old at ipinagpatuloy lang ang kanyang ginagawa. Habang nangyayari iyon, unti-unti nang nagsasara ang napakalaking security gate. Sa pinakahuling sandali, mabilis na naghagis si Lee ng isang mabigat na equipment box sa pagitan ng mga pinto kaya hindi ito tuluyang nagsara. Dahil sa mabilis niyang pag-iisip, nagawa rin ni Old na makuha ang 6th at huling nuclear core. Agad na tumakas ang buong team mula sa bunker dala ang lahat ng 6 na nuclear cores. Dahil si Lee ang nagligtas sa kanilang buhay, tinupad ni Old ang kanyang pangako at tinanggal ang mga tali nito upang palayain siya. Pagkatapos ay hiniling niyang ibigay na ni Lee ang mapa, ngunit kalmadong isinalaysay ni Lee na wala na ang mapa dahil nilunok na niya ito. Dahil sa sobrang galit, agad siyang tinutukan ni Old ng baril, ngunit bago pa may mangyari ay biglang umalingaw-ngaw ang putukan sa paligid nila. Isang military unit ng United States ang dumating at agad silang inatake. Kahit saan magtago ang grupo ni Old, tila alam ng mga kalaban ang eksaktong lokasyon nila at walang mintis ang bawat putok. Mabilis na napagtanto ni Lee na gumagamit ang mga Amerikano ng thermal imaging sensors na kayang makita ang init ng katawan kahit nakatago ang isang tao. Agad namang nagsunog si Old ng ilang malalapit na istruktura upang makalikha ng matinding init na makakalito sa thermal sensors, dahilan para magmukhang pare-pareho ang init sa lahat ng direksyon. Dahil dito, nagawa nilang makatakas habang ginagamit na panangga ang mga nagliliyab na gusali. Makalipas ang ilang sandali, dumating pa ang mas maraming sundalo ng United States kasama ang kanilang commander sa military base ng North Korea. Kasabay nito, biglang sumugod ang American Ambassador sa opisina ng Pangulo ng South Korea at mariing iginiit na agad isuko ng team ni Old ang ninakaw na nuclear material. Nagbanta pa siya na kapag tumanggi ang South Korea, aakusahan sila ng United States ng paglabag sa international law at papatawan ng mabibigat na international sanctions. Bago pa makasagot ang Pangulo, naging malinaw na naipit na ng mga Amerikano ang kanyang gobyerno. Agad na napagtanto ni Professor Kang na wala nang natitirang political solution sa sitwasyon. Dahil sa matinding pagkadismaya, tahimik niyang inayos ang kanyang mga gamit at umalis. Samantala, nabunyag na sina Old at Lee na lamang ang natitirang buhay matapos ang naunang labanan dahil napatay na ang lahat ng iba pa nilang kasama. Nawalan ng malay si Old habang nakatali ang kanyang mga kamay. Nang magising siya, narinig niyang may kausap si Lee sa radyo at isinasalaysay nitong malapit na siyang dumating sa kanilang kinaroroonan. Agad siyang sumingit at tinawag si Lee na isang traidor na ipinagkanulo ang sarili niyang bansa. Ngumiti lamang si Lee at ipinaliwanag na hindi niya ginawa ang lahat ng iyon para sa kanyang bansa kundi para sa kanyang anak na babae. Ibinunyag din niya na lihim niyang ipinagbili ang lahat ng 6 na nuclear warhead sa isang international arms dealer upang walang gobyernong makakuha ng mga ito at makatanggap siya ng sapat na pera para masiguro ang kinabukasan ng kanyang anak. Labis na nabigla si Old sa narinig at galit niyang isinalaysay kay Lee na habang ang iniisip nito ay iligtas lamang ang sariling anak, milyon-milyong inosenteng bata ang maaaring mamatay kapag muling sumabog ang bulkan. Ayon sa pinakabagong pagtataya, ang final magma chamber ay sasabog sa loob na lamang ng 17 hours, ngunit hindi nakinig si Lee at ipinagpatuloy lang ang pagmamaneho ng truck papunta sa kanyang buyer. Samantala, sa South Korea, sumabog na rin ang second magma chamber na nagdulot ng mas matinding pagkawasak sa buong bansa. Pagkatapos nito ay lumipat ang kwento sa buntis na asawa ni Old. Habang papunta siya sa bahay ng kanyang mga magulang ayon sa naunang evacuation order, naipit siya sa napakalaking traffic jam. Lahat ng tao sa paligid ay walang tigil sa pagbusina dahil sa matinding takot. Bigla na lamang nagsimulang umuga ng malakas ang tulay na kanilang dinaraanan, at nang lumingon ang mga tao ay nakita nilang unti-unti na itong bumabagsak. Kasabay nito, isang napakalaking tsunami ang mabilis na papalapit sa kanila. Dahil alam niyang wala ng oras para mag-atubili, agad niyang binilisan ang takbo ng sasakyan at nakatawid ilang sandali bago tuluyang gumuho ang tulay. Halos lahat ng mga sasakyang naiwan sa likuran niya ay tinangay ng dambuhalang alon at ikinamatay ng mga sakay nito. Kalaunan ay napahinto niya ang isang evacuation bus ng American Embassy.
Tinanong siya ng mga sundalo tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, at nang sabihin niya ang pangalan ni Old ay agad siyang pinasakay. Naayos na pala ito bago pa magsimula ang misyon dahil nangako ang military commander kay Old na kapag tinanggap niya ang mapanganib na operasyon, sisiguraduhin nilang maililikas sa ligtas na lugar ang kanyang asawa at ang kanilang hindi pa isinisilang na anak. Nagkataon ding sakay ng parehong bus si Professor Kang. Nang makita niya ang asawa ni Old, sinadya niyang umiwas ng tingin at hindi na siya kinausap. Samantala, sa North Korea, pansamantalang pinahinto ni Lee ang truck upang umihi. Sinamantala naman ni Old ang pagkakataon at lihim na ginamit ang isang walang lamang bala upang unti-unting luwagan ang mga tornilyong nakakabit sa kanyang mga tali. Sa kasamaang palad, napansin ito ni Lee at may kumpiyansang isinalaysay na kahit ano pa ang gawin ni Old ay wala nang magbabago. Ngunit huli na ang lahat dahil natanggal na ni Old ang huling tornilyo. Sa mismong pagbukas ng pinto ng truck, agad siyang kumawala, tumalon sa driver's seat, at mabilis na pinatakbo ang sasakyan. Naiwang nakabukas ang likurang pinto kaya napakapit si Lee rito habang nakabitin. Dahil ayaw niyang mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan, buong lakas siyang kumapit hanggang sa tuluyan siyang makabalik sa loob ng truck. Agad na nagagawa ng dalawa sa kontrol ng umaandar na sasakyan, ngunit sa tindi ng kanilang pag-aaway ay hindi nila namalayang lumihis na sila sa kalsada at bumangga ng malalim sa loob ng kagubatan. Mabuti na lamang at sinalo ng armored truck ang halos lahat ng impact kaya pareho silang nakaligtas. Agad na napagtanto ni Old na naipit na sila sa kailaliman ng North Korea. Dahil desperado na siyang makabalik, nakiusap pa siya kay Lee na tulungan siyang makatakas palabas ng bansa. Sa unang pagkakataon, nagmakaawa pa siya rito, ngunit ipinaliwanag ni Lee na iisa na lamang ang makatotohanang paraan na natitira para sa kanila. Ipinaliwanag ni Lee na ang tanging natitirang paraan ay makarating sila sa bulkan sa lalong madaling panahon at pasabugin ang nuclear device bago sumabog ang final magma chamber at tuluyang wasakin ang lahat. Dahil wala na silang sasakyan, napilitan ang dalawa na buhatin ang mabigat na containment box habang naglalakad. Sa kanilang paglalakbay, may nakita si Lee na isang inabandonang kariton na hinihila ng baka at agad siyang natuwa. Walang pag-aalinlangan niya itong kinuha, kaya si Old ang napilitang humila sa kariton na parang isang hayop na pangkarga habang komportable namang nakasakay si Lee. Kahit pagod na siya, hindi sumuko si Old dahil para sa kanya ay mas mahalaga nang matapos ang misyon kaysa sa sarili niyang buhay. Habang naglalakbay sila, biglang nagtanong si Lee tungkol sa hindi pa isinisilang na anak ni Old. Nagulat si Old at gusto niyang malaman kung paano nito nalaman ang tungkol sa kanyang sanggol. Isinalaysay ni Lee na nakita niya ang ultrasound photo sa loob ng wallet ni Old. Pagkatapos ay pabiro niyang tinanong kung lalaki ba o babae ang magiging anak nito at kung alam na ba nila ang kasarian ng sanggol. Hindi sumagot si Old, ngunit hindi tumigil si Lee sa panunukso habang nagpapatuloy ang kanilang paglalakad. Samantala, dumating na sa pantalan ng bus na sinasakyan ng mga American citizens. Isa-isang ipinakita ng mga pasahero ang kanilang mga dokumento sa mga security officer. Dahil may American passport si Professor Kang, agad siyang pinayagang makapasok. Ngunit nang turn na ng asawa ni Old, pinigilan siya ng opisyal dahil hindi pa opisyal na naaprubahan ng gobyerno ang kanyang citizenship kaya hindi siya pinayagang umalis at kinailangan niyang maiwan. Bagamat gusto niyang makaalis, hindi niya maalis sa isip ang kanyang asawa. Naniniwala siyang nasa isang napakahalagang misyon si Old at umaasa siyang babalik ito, kaya nagpasya siyang hintayin na lamang siya. Ngunit bago pa may iba pang mangyari, muling sumabog ang bulkan. Dahil sa biglaang pagsabog, nagkagulo ang buong pantalan. Sa sobrang takot, binasag ng mga sibilyan ang mga harang at nagsiksikan papunta sa evacuation area. Pilit silang pinipigilan ng mga sundalo at nagpaputok pa ng warning shots sa ere upang takutin ang mga tao. Ngunit dahil nakataya na ang kanilang buhay, wala nang sino man ang natakot o nakinig sa mga babala. Ang tanging nasa isip ng lahat ay ang makaligtas, sa gitna ng kaguluhan, naiwan ng mag-isa ang asawa ni Old. Nang makita siya ni Professor Kang na walang kasama at walang magawa, naawa siya rito at niyaya niya itong sumama sa kanya. Sa gitna rin ng kaguluhan, isinalaysay niya ang nakakagulat na katotohanan na nasa loob pala ng North Korea si Old. Nang marinig ito ng asawa ni Old, tuluyan siyang natulala. Sa halip na sumakay sa barko, tumanggi siyang umalis dahil napagdesisyonan niyang hintayin ang kanyang asawa kahit ano pa ang mangyari. Nang makita ni Professor Kang na hindi na niya ito makukumbinsi, sumuko na rin siya at nagpasya na lamang na manatili roon kasama niya. Samantala, matapos maglakad ng buong araw, halos manghina na si Old dahil sa matinding gutom. Kalaunan,
Nakakita si Old ng isang maliit na grocery store kung saan natagpuan niya ang tila napakahalagang bagay sa sitwasyon nila, isang malamig na inumin at isang delatang pagkain. Ngunit bago pa nila ito ma-enjoy, biglang dumating ang mga sundalo ng United States at agad silang pinaputukan. Sa kabutihang palad, dumating sa tamang oras ang isa sa mga dating kaibigan ni Lee, isang babaeng sundalo. Iniligtas niya ang dalawa, mabilis silang isinakay sa isang bus, at agad na pinaandar ito palayo sa lugar. Ngunit hindi pa roon natapos ang kanilang pagtakas. Pagdating nila sa isang tulay, bigla itong nagsimulang mabiyak sa gitna. Kahit ganoon ang sitwasyon, tuloy pa rin ang walang tigil na pamamaril ng mga sundalo ng United States. Hindi nila alam na ang kaong kanilang pinupuntirya ay may lamang 6 na nuclear warheads. Kapag kahit isa lamang sa mga iyon ang sumabog, walang sino man sa paligid ang makakaligtas. Mabuti na lamang at dahil sa husay ng babaeng sundalo sa pagmamaneho, nalinlang niya ang mga humahabol na sundalo at ligtas niyang naitawid ang lahat bago tuluyang gumuho ang tulay. Kinaumagahan, narating ng grupo ang kalsadang papunta sa minahan. Kailangang makarating doon ni Old dahil iyon ang pinakamalapit na lugar sa bulkan kung saan kailangang pasabugin ang nuclear device. Ngunit iba ang layunin ni Lee, gusto niyang ibenta ang mga nuclear warhead sa isang arms dealer upang magkaroon ng sapat na pera at mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang anak habang nagsisimula sila ng bagong buhay sa ibang bansa. Sa sandaling iyon, kinailangan nilang pumili sa pagitan ng dalawang magkaibang landas. Napaluha si Old dahil hindi niya kayang panoorin na tuluyang masira ang kanyang bansa. May sarili ring dahilan si Lee para ipaglaban ang kanyang plano, ngunit sa huli ay napagtanto niyang hindi mas mahalaga ang personal niyang pangarap kaysa sa kapalaran ng isang buong bansa. Kaya kusang umatras si Lee at hinayaang ipagpatuloy ni Old ang misyon ng mag-isa. Dahil wala na kay Old ang orihinal na mapa, mabilis na gumuhit si Lee ng isang simpleng sketch upang magsilbi pa rin itong gabay papunta sa minahan. Habang nagpapatuloy si Old sa pagmamaneho, nakatanggap siya ng isang agarang tawag mula sa chief na nagsiwalat ng nakakagulat na impormasyon. Ang data center ay wala pala sa level 9 gaya ng una nilang inakala kundi nasa level 7. Agad na napagtanto ni Old na wala ng silbi ang hawak niyang mapa. Kaya walang pag-aalinlangang inikat niya ang sasakyan at mabilis na hinabol muli si Lee. Habang nasa biyahe, nakatanggap din siya ng tawag mula sa kanyang asawa na kasama noon si Professor Kang. Galit na galit itong isinalaysay na nagsinungaling siya tungkol sa kanyang misyon, ngunit wala ng oras si Old para magpaliwanag dahil bawat segundo ng pagkaantala ay lalo lamang naglalapit sa kanila sa napakalaking sakuna. Samantala, narating na ni Lee ang kanyang nayon ngunit tumambad sa kanya ang matinding pagkawasak. Hanggang sa abot ng kanyang paningin ay puro mga guho na lamang ang natira. Sa gitna ng mga wasak na bahay ay nakita niya ang kanyang anak na babaeng mag-isang nakaupo. Nang lapitan niya ito, galit siyang tiningnan ng bata at kinagat pa ang kanyang kamay dahil sama ng loob na wala ang kanyang ama noong panahong siya ang higit na nangangailangan dito. Habang ang lahat ay nakikipaglaban para makaligtas, naiwan namang mag-isa ang anak ni Lee. Ilang sandali lang ang lumipas nang dumating sa nayo ng mismong arms dealer na lihim niyang nakausap noon. Ngunit nang malaman ng boss na wala na kay Lee ang mga nuclear warheads, wala itong pag-aalinlangang binunot ang baril at agad siyang binaril habang isinasalaysay na kailangan niyang makuha ang mga warheads anuman ang mangyari. Bago pa tuluyang lumala ang sitwasyon, biglang dumating ang hukbo ng United States. Matagal na pala nilang sinusubaybayan si Lee, at sa loob lamang ng ilang segundo ay nagsimula ang matinding putukan sa pagitan ng dalawang panig. Sa gitna ng kaguluhan, biglang dumating si Old, nang mapansin ng lahat ang nuclear detonator na nakakabit sa likuran ng kanyang sasakyan, agad na kumalat ang takot sa buong lugar. May isang sumigaw na itigil ang pamamaril dahil napagtanto nilang isang maling galaw lang ay maaaring magdulot ng napakalaking pagsabog. Kalmadong bumaba si Old sa sasakyan habang dahan-daang lumalapit ang boss ng arms dealer. Ngunit nang makita nito na naka-activate na ang countdown timer ng detonator, biglang namutla ang kanyang mukha. Dahil dito, nagtakbuhan ang lahat para makalayo dahil walang gustong mamatay sa ganoong kalaking pagsabog. Pagkatapos ay isinalaysay ni Old ang katotohanan na kapag na-activate na ang countdown timer, hindi na ito maaaring ihinto o i-reset. Isinabay niya ang oras nito sa eksaktong sandali kung kailan inaasahang sisubog ang susunod na magma chamber ng bulkan. Nang makaalis na ang lahat, agad niyang nilapitan ng malubhang sugatang si Lee at hiningi ang mapa papunta sa minahan. Tiniyak pa niyang paparating na ang kanyang mga tauhan upang iligtas si Lee at ang anak nito. Ngunit tumanggi si Lee dahil gusto niyang siya mismo ang tumapos sa misyon. Bago siya umalis,
Marahan niyang hinaplos ang ulo ng kanyang anak at tiningnan ito ng may luha sa mga mata. Isinalaysay niya na pagkatapos ng araw na iyon, ipagmamalaki na siya ng kanyang anak dahil sa gagawin niya. Isa iyong napakasakit na pamamaalam dahil alam niyang maaaring iyon na ang huli nilang pagkikita. Samantala, nakatanggap si Old ng tawag mula sa kanyang asawa na noon ay nalaman na ang tungkol sa napakadelikadong misyon na kanyang ginagawa. Wala nang inaksayang oras sina Old at Lee at ipinagpatuloy nila ang pagpunta sa bulkan habang sunod-sunod na nagbabagsakan sa paligid nila ang malalaking nagliliyab na bato mula sa kalangitan. Matapos ang napakahirap na paglalakbay, narating din nila ang minahan. Ngunit pagdating nila roon, hindi na gumagana ang elevator na papunta sa ilalim ng lupa. Mabilis na nakaisip si Lee ng panibagong plano, iminungkahi niyang atali ang nuclear device sa isang lubid at dahan-daang ibaba ito sa loob ng minahan bago putulin ang lubid upang tuluyan itong mahulog sa pinakailalim. Ngunit sa mismong sandaling nagsisimula ng magsara ang gate ng elevator, sinadya ni Lee na pumasok sa loob at ikinulong ang sarili kasama ang nuclear device. Agad na napagtanto ni Old ang balak ni Lee, tiningnan siya ni Lee at isinalaysay na siya lang ang taong nagtiwala sa kanya noong wala ng ibang naniniwala. Para man ito sa kanyang bansa o para sa sarili niyang pamilya, kailangan niyang siya mismo ang tumapos sa misyon. Pareho silang napaluha habang nagkakatitigan, paulit-ulit na nakiusap si Lee kay Old na alagaan ang kanyang anak at huwag hayaang lumaki itong ulila. Isinalaysay pa niya na ipinagkakatiwala na niya ang kanyang anak kay Old at nangakong poprotektahan ito habang buhay. Sinabi rin niyang hayaan siyang maging bayani kahit sa pagkakataong iyon lamang. Pagkasabi niya ng mga huling salitang iyon, pinutol niya ang lubid. Kasabay niyang bumagsak ng malalim sa loob ng minahan ang mga nuclear warheads. Nang marating niya ang tamang lalim, maingat niyang inilagay ang mga warheads sa tamang posisyon at tahimik na umupo sa tabi ng mga ito habang hinihintay ang tiyak niyang kamatayan. Wala nang ibang magawa si Old kundi ang umalis, habang pinipigilan ang kanyang pag-iyak, mabilis siyang tumakas palabas ng minahan. Ilang sandali lang ang lumipas ay isang napakalakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa buong kabundukan. Napuno ng luha ang mga mata ni Old, hindi dahil natatakot siya para sa sarili niyang buhay, kundi dahil kakamatay lamang ng taong nagsakripisyo ng lahat upang mailigtas ang milyon-milyong inosenteng tao. Samantala, walang tigil na binabantayan ni Professor Kang ang monitoring equipment. Nang tuluyan ng maging normal ang mga readings, agad niyang napagtanto na matagumpay na natapos ni Old ang misyon. Kumalat ang matinding ginhawa sa lahat dahil tuluyan nang napigilan ang napakalaking sakunan ng bulkan. Nang mawala na ang panganib, unti-unting nagsimulang muling itayo ng mga tao ang kanilang mga nawasak na lungsod at nagsimula silang bumuo ng panibagong buhay. Tinupad din ni Old ang ipinangako niya kay Lee, inampon niya ang anak nito at binigyan ng isang mapagmahal na pamilya ang batang ipinag-alay ng kanyang ama ng sariling buhay upang maprotektahan. Sa ganoong emosyonal na pagtatapos, tuluyan nang nagtapos ang kwento.